So yun mga boss, para makuha natin yung size ng braso ng ating bossing, gagamit tayo ng A4 size na bond paper. So katulad yan mga bossing, itong sukat, itong gamit natin papel, ito po yung A4 na sinasabi natin. So katulad yan, kapag nilapat natin sa kanyang braso yan, ibig sabihin po, kapag print natin yung design natin, dapat is size ng A4, isasagad na po natin. So yun po yung discarding ginagawa natin para makuha natin kaagad yung size ng braso ng ating bossing o yung tatatuan natin, o diba? Ganun lang po yung kasimple mga bossing. So after nito mga boss, is i-ready natin yung ating stencil. So yun mga boss, last minute, nagbago po yung design ng ating bossing. So imbis na yung compass ay ginawa na nating araw. Ngayon mga bossing, pasok na po sa kanina nagawa natin design. Ang gagawin naman natin dito ngayon mga bossing, syempre i-ready natin ito i-print dito sa ating size ng A4 na stencil. So para mangyari yan mga bossing, kailangan ko lang po tanggalin yung background na ginawa nating model. So ayan, tinanggalan natin. And then, ang gagawin natin dito mga bossing, isasagad ko na po yung size nito sa A4. So imagine niyo mga bossing, ito po yung size ng A4, no? Kailangan nyo lang itong pagganahan yung ano natin mga bossing, yung imagination natin. So katulad yan, sinagad ko na po yung size mga boss. Ang susunod naman dyan mga bossing, syempre, kailangan ko na siyang i-ready para sa ating stencil. Ang gagawin naman nga dyan mga bossing is, i-duplicate natin yan. Pagka-duplicate, pasok na sa adjustment, yung curve, tapos, itaas natin yung ano para lumabo. Pagkatapos naman yan mga bossing, balik tayo sa layer, as i-duplicate natin ulit. Pagkatapos i-duplicate, pupuntahan natin itong divide. Ayan. So after yung mga divide mga bossing, papasok ulit tayo sa adjustment para i-click naman po yung Gaussian blur. Tapos itataas natin siya sa 6%. So ayan natin yung 6% na siya. Ang gagawin naman natin ngayon mga bossing ay pabalik tayo sa ating layer. Tapos pagsasamahin natin. Yan. Babalik tayo na naman sa adjustment mga bossing para i-click naman po yung curve at itataas na natin yung capacity niya para maging stencil na siya. So ayan, ready na po yung ating stencil mga bossing. At ngayon, kailangan na natin siyang i-print dito sa ating stencil. Gamit-gamit naman po yung ating Ozer Thermal Printer. Game! Ngayon naman, i-print na natin siya mga bossing. So kailangan din pumasok sa application niya, itong quick stencil. Tapos hanapin natin yung ating inedit mga bossing, katulad niyan. Done. Tapos i-print na po natin siya. Yan. Then print. Diba? Gusto mga bossing. So yun po yung sagot ko sa tanong natin mga bossing. So kung paano ko po ginagawa, o kung yung tinatanong nila kasi mga bossing is yung kung paano ko daw ba siya ipiniprint. Ganun din pa ba? Kung gaano ko siya init doon sa braso ng ating bossing. So yun po yung sistema yung ginagawa natin mga boss. So yan. O diba? Ganun lang. So sana nasagot ko po yung tanong niyo mga boss nga kung paano natin piniprint yung design. After ito, idikit na po namin ito sa braso ng ating bossing para mapag-start na tayo. So yun mga boss, ito yung ating nagawang design. Ito po yung size ng A4. So mukha na siyang maliit, gawa nga ng nagupit na natin. Pero pag nilapat natin yan mga bossing, kung mapapansin nyo, o diba? Sukat po doon sa brasong paglalagyan natin. So ganoon lang po kasimple yun mga bossing. Sana nasundan nyo po kung paano natin ginawa yung yung paggawa ng design at kung paano natin nakukuha yung tamang sukat ng ating tatatuan. O diba? Yun lang. Mabilis lang naman talaga mga bossing eh. Kailangan nyo lang talaga ng mga ganong klase ng aparato katulad ng Procreate tapos yung tablet mga bossing para mapabilis po yung trabaho natin. Mukha lang siyang maluho mga bossing pero investment ang tawag doon. Malaking bagay po yun para mapabilis din po yung trabaho natin. Sana nakatulong mga boss ha.
So ayun mga boss, no? Sana po ay napaliwanag ko po sa inyo na maigi kung paano natin ipiniprint at kinukuha yung size ng braso ng ating bossing. Dito ay meron tayong unang ginagawa, ito yung markup, ipinapakita natin yung design, and then kapag okay na po mga bossing, yung design na ginawa natin ay ililipat natin sa size ng A4, tapos ipiprint natin siya na sagad talagang kahit sumobra man to ay wala tayong magiging problema. So ito pa lang ating finished product mga boss, at total of 5 hours, o diba? Grabe ang tibay ni sir! So may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na ito, yun lamang po, maraming salamat!